Anong plano, ante? Tanong ni Beth sa kaibigan na naghuhugas ng malukong na pinagkainan ng lalaking estranghero. Saglit na tigil ang pagkuskos ni Lita sa hawak na espongha. Pagkuway na pasulyap sa lalaking matapos makakain at makainom ng gamot ay agad nakatulog muli. Hindi ko alam, ikaw ba? Balik tanong naman ng babae sa kaibigang umabot ng saging sa isang bulig ng sabang malapit sa kanya. Binalatan at kumagat. Tila nag-iisip pa rin. Muling nagpatuloy si Lita sa ginagawa. Hinintay na magsalita ang kaibigan. Bandang hapon kung hindi naman uulan, malamang bababa ang tubig sa ilog. Sumilip si Queenie kanina. Hindi raw makatawid pa yung kalaro nila sa kabila, kaya malamang nga hindi pa pwede. Sagot nito maya-maya bago sinubo lahat ang kabuuan ng saging na isang beses lang nakagatan. Napangiwi si Lolita nang masulyapan ang namumualang kaibigan. Hindi pa umiimpes ang bibig ay muling pumitas ito ng saba. Yung manimbalang o hinog yung kainin mo. Nagre-request si Princess sa linggo ng turon. Alam mo naman yung panganay mo, parang naglilihi kung makademan ng cravings. Sita nito sa bumelat lang na buntis. Lumakad ng ilang hakbang si Lita, may kinuha sa paminggalan matapos maitaob ang nahugasang pinagkainan. Sumunod ang buntis. Hindi mo rin kasi pwedeng itakbo yan sa bayan, baka lalo pang mapasama ang katawan. Buti nga, hindi na nagdugo yung ulong na hataw ata kung saan. Isa pa'y, kita mo, hindi halos mapakain ang sarili at kinailangan mo bang subuan? Mitudyo sa tinig nito sa huling salitang sinabi. Napalunok si Lita ng lihim. Paano'y nang humiling ito ng tubig habang nagsisender si Beth sa binitawan nitong salita patungkol sa buntis. Hindi na inalis nito ang mata sa kanya. Nang tinanong niya kung handa na ba itong kumain, ay tila pinroseso pa nito ang kanyang sinabi ng ilang minuto bago tumango. Nang subukan niyang iabot ang platong may kanin at sinabawan ng tinola, nahabag siya nang magkanda hirap itong hawakan ng mga daliri ang kutsara at tinidor. Lalo pang napanghiwi ito nang subukan niyang ibangon ng konti upang makakain ng maayos. Nung palitan naman niya ng pang-itaas sapagkat napuno na ng pawis, sa kanya lang napansin ang ilang nag-uubing pasa sa likuran nito at pigi. Hindi marahil niya nila napansin ng gabi paano'y sa putok na sugat sila ni Beth lubos na nag-alala. At ang nangyari, sinubuan niya ang lalaki. Ilang minuto lamang yon ngunit tila huminto ang sandali. Bukod sa hindi ito makanguya na maayos, manaka-nakang nahuhuli niyang nakatitig ito sa kanya. Kahit panay bunganga ni Beth sa dalawang anak na panay takbo sa labas ng bahay, nagmistulang wala itong naririnig o napapansin na iba. Sa kanyang mukha lamang nakatuon ang paningin. Hindi mo ba talaga maalala yung pangalan mo? Bakit ka nagkaganyan? Tanong niya upang matibag ang kailangan niya sa paraan nito ng pagtitig. Hindi naman mainit sa loob ng kanyang bahay ngunit tumatagaktak ang pawis niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Marahang umiling lang ang lalaki bago tutugunin ang pagsusubo niya ng pagkain, saka muling tititig sa kanyang muka. Nang hanapin niya si Beth, bumaba na pala ito. Iniwan na sila. Siguro naman okay na siya ng 3 araw. Baka naalog lang talaga yung utak nun. Tapos pag nakabawi na sa mga natamong pinsala at nakapag-focus na ng tuluyan, maaalala niya kung sino siya. Ani Lita na pinipili ang ilang piraso ng kamyas na napitas nung nakaraan. Magsisigang siya. Baboy. Saglit niyang sinilip ang maliit na tapayan kung saan naroroon ang ilang tipak ng baboy na pinreserba niya sa asin. Bago binaling ang mata kay Beth na nakahalokip-kip, may nababakas na mali siya sa mata. Ano? Naiirita na agad niyang tanong. Wala! Kunway sagot nito ngunit nanunulis ang uso. Alam mo ikaw, ano ka din eh. Minsan ang sarap mong anuhin talaga. Walang masabing komento ni Lita. Piniling tumalikod upang iwasan ang mapanuring tingin ng kaibigan. Ano, Lita? Ano? Sabihin mo, aanuhin mo ko. Aanuhin mo ko, Lita. Kulit nito sa kaibigan na tumungo sa hagdan. Bumaba.
Bagamat nagkakandahirap bumaybay ang buntes sa laki ng tiyan, hindi ito nagpapigil sa pagsunod sa babae. Kahit na nang tumungo ito sa kwadra at nagpakain ng damo kay MacGyver. Nang makita pa palapit sa kanya ang buntes, naglakad ulit si Lita patungo sa mga kahoy na nasibak. Kahit sa impyerno ka pa pumunta ante, susunod ako. Bata pa tayo magkadugtong na ang mga bituka natin. Sabay pa nga tayong niregla. Walang iwanan sa pamilyang ito! Ay ng buntes na napapahawak sa likod nang muling humakbang pasunod. Tatai ako, susunod ka rin? Naiirat ang balik ni Lita sa natawang buntes. Aminin mo na kasi, nagka-moment kayo agad. Aminin mo, hindi ka tinablan doon sa titig nun? Walang naniga sa'yo, walang nabuhay, hindi bumangon ang katawang lupa mo? Impokreta. Anito pa, nakinailing ni Lita. Kita mo yung mga paa, kulay pink. Yung talampakan, ang nipis, hindi kilala ang kalyo. May papandisal pa kahit hindi umaga. Yung lips mamula-mula, yung ilong, nangangako na magandang lahi. Ante, kung sakaling bibigay naman, palahi ka na. Sulsul pa nito sa kaibigang binigyan lang siya ng nananaway na tingin. Eto naman, hindi na mabiro. Ang akin lang, ikaw na ang pinupuntahan ng grasya. Hinahain na sa'yo. Kung sakaling pumayag naman, why not coconut, diba? 2 years ka ng boring. Ayaw mong maglamerda kung saan-saan. Nabuburo ka dito. Magiging huwarang tiyahin ka lang sa mga anak ko. Walang masama naman doon, pero ante, paminsan-minsan naman, mag-try ka ng ibang bagay. Walang thrill ang buhay mo, Lolita Mendoza Barong. Lumabas ka naman sa lungga mo at mag-split sa tabi ng ilog. Mahaba nitong kastigo at payo sa napabuntong hiningang si Lita. Muli, wala itong nasabi ni Kabutukman. Kung may taong lubos na nakakakilala sa kanya, si Lilibet iyon. Hindi naman kasi siya biniyayaan ng kapatid. Maagang pumanaw ang mga magulang niya, maging ang dating asawa. Sa mga pangyayaring iyon, hindi maiwasan ng babaeng magsentimyento paminsan-minsan. Matatag siya kung matatag. Ngunit kahit ang mga ribulto, may mga panahon rin na natitibag ang ilang bahagi sa tagal ng panahon. Hindi naman sa hindi siya sumulong mula nang mawala ang kanyang asawa. Siguro'y hindi pa talaga siya handang harapin ang buhay sa labas ng kanyang comfort zone. Marami silang plano ni Martin noon. Nais nitong manirahan sila sa Maynila o sa ilang mataong lugar. Kahit na ang gusto niya manatili sa sulok ng probinsyang ito kung saan siya lumaki. Dahil dito komportable siya. Pero para kay Martin, wala siyang hindi aatrasan. Kasi kasama naman niya ito. Bumubuo sila ng pangarap at isa-isa sanang bibigyan ng katuparan, ngunit lumubha ang komplikasyon nito sa baka at tuluyang ginupo ng karamdaman. Aaminin niyang kalahating taon na rin siyang nagmukmok sa loob ng kanyang tahanan. Naging alagain din siya ni Beth noon. Nang tuluyang makakilos ng paunti-unti, hindi na siya bumababa ng bayan kung hindi naman talaga kailangan. Hindi na siya namamasyal sa plaza. Hindi na rin nag-aayos. Katunayan, laging t-shirt at maong pants na lang ang suot niya. Hindi na nagbibistida o palda dahil laging gumagalaw sa munting taniman niya ng gulay. At ilang alagang hayop bukod kay MacGyver. Kailan ba siya huling nagpulbos ng muka? Hindi na niya maalala. Walang sing-sing si Adonis sa daliri. Pwede naman siguro nating isipin na hindi pa siya pamilyado. Mahinahong wika nito sa kaibigan na napatitig sa kawalan. Alam mong hindi sapat yun. Kasal o hindi, kung may kinakasama na palayan at mga anak, sinuga mo naman ako sa kasalanan. Mahina niyang sabi maya-maya. Paano kung wala? Kulit nito. Paano kung meron? Patol niya. Saglit na tahimik si Beth. Pinakatitigan siya. Paano may punto naman talaga siya? Imposibleng wala itong babaeng sinisinta o pamilya kung sakali. Yung mukhang tila nililok ng Diyos upang magpaluhan ang kababaihan ay sapat na dahilan. Isa pa, matipuno ang katawan nito na halatang alaga si Jim. At yung balat pa nito na isa sa produkto ng maayos at dekalidad na pagkaing marahil ay hindi pa nila ni Beth natikman o matitikman sa buong buhay nila. Kumbaga sa alahas, si Adonis ay mamahalin, kaya napaka-imposible talagang hindi ito taken. Pero inaamin mong may dating sa'yo si Adonis. Pilit pa rin ito maya-maya.
Ayaw patalo. Napahalo kip-kip si Lita. Kahit naman sino hahangaan yung kaanyuan ng lalaking yan. Pero masyado pang maaga para sa ganyan. Nakakahiya. Parang naniningil ka sa pagtulong na ginawa mo kung makasuggest ka kaagad ng mga bagay-bagay. Ikaw yung mga imahinasyon mo at suhestyon. Ang disturbing talaga. Naiiling na saan ng babae. Binibigyan lamang kita ng pa-advance na maaring mangyari. Single ka, babae, lalaki siya at dadalawa lang kayo dito. Pwede, di ba? Anito pa. Saglit na patingala si Lita mula sa itaas kung saan kita nila sa mumunting siwang ng kahoy na sahig ang kataring kinahihigaan ng lalaki. Himbing pa rin. Yung tabi naman ng bunganga mo, baka marinig ka niyan o baka magising. Kilabutan sa mga pinagsasabi mo. Mamaya, biglang tumakas yan sa takot. Paalala ni Lita. Bumakas lalo sa mukha ni Beth ang panunodyo. Ayan, kagabi halos ayaw mong isave dahil natatakot kang baka masamang tao. Ngayon naman natatakot ka na layasan tayo. Napasabunot na lang si Lita sa buhok. Kung hindi lang talaga to buntis, kokobrahin niya ito sa ngalangala ng 10 beses. Ano ka ba? Sure na sure ako. Borlog yan na malala ngayon. Tsaka huwag kang mag-alala. Ang tulog at pahinga ang maiging pambawi ng lakas. Oy nga pala. Mamaya, kapag tuluyang bumaba ang tubig sa ilog, magpapasama ko kay Lola Huling. May papabili ka ba? Tanong nito na kinatangon ni Lita ng sunod-sunod. Naubos ang supply niya ng gasa, kaya katsa ang nagamit niya sa malaking sugat ng lalaki. Isa pa'y naghihingalo na ang bote niya ng alkohol. Penicillin, aqua oxygenada na rin para sa sugat, ilang tableta para sa sakit ng katawan at kontralagnat, paracetamol. Antibacterial din kaya na tableta. Ilang personal na supply niya. Lalo ngayon na may kasama siyang bisita na maaaring nitong magamit. Nga pala pasabi kay Kiko, kunin na niya yung 5 tray ng itlog pugo dito. Bilin pa ng babae sa buntis. Inusog siya nito mula sa kinatatayuan at ito ang tumuloy sa banyo upang magbawas. Akyat ka sa taas pagkatapos mo dyan. Isusulat ko lahat ng bibilin mo para hindi mo naman makalimutan. Paalam ni Lita sa hindi sumagot na kaibigan. Sa maghapong dumaan, hindi nang istorbo ang lalaki. Talagang natulog lang. Hindi naman niya matagpuan ang sariling gisingin nito. Ngunit madalas siyang sumilip sa kinahihigaan nito upang malaman kung nagising na ba at may kailangan. Susunduin niyo po ba ang inay sa bayan? Tanong ni Queenie kay Lita habang dinudulutan sila ng sumanggawa sa kamote. Uuwi rin agad ang nanay niyo, kasama naman si Lola Huling. Isa pa, hindi naman na umuulan. Sagot niya sa bata. Saglit siyang napasulyap sa papalubog na araw. Sana nga, huwag na munang umulan, lalo pa at nasa bayan ang dalawa. Pagtapos niyan, maglinis na kayo ng mga katawan ha. May damit pa naman kayo dyan eh. Mamaya na kayo umuwi pagdating nila. Bili ng babae na anyong tatayo, ngunit nagsalita si Princess. Ninang, totoo ba sabi ni nanay maglalagay ka ng TV? Tanong ng paslet na tinitinidor ang ilang suma na binalatan ni Lita para rito. Oo, para makapanood naman tayo ng napapanahong palabas, para din sa inyo. Sagot ng dalaga sa pumalakpak na mga bata. Nakangiting iniwan niya ang tinuturing na mga pamangkin. Bukod sa libangan rin at dagdag na liwanag ang nais ni Rita, gusto niya rin kahit paano hindi nahuhuli ang mga bata sa mga palabas o kahit anong panooring maaring kapulutan ng mga ito ng aral. Isang paghahanda pag nag-umpisa ng pumasok sa eskwela ang dalawa. Isa pa'y nabasa niya minsan sa diaryong marami raw na pambatang temang palabas ngayon na tumatalakay sa mga bayani, kwentong bayan, agham at matematika. Maigi ang ganoon kila Queenie. May nakuha kasi siyang halaga sa SSS ni Martin nung namatay ito. May ilang ipon na rin sila. Ano ba naman yung pumiraso siya ng konti para sa mga pamangkin niyang tinuturing na. Nais niyang magkaroon ng masayang kabataan ng mga ito. Sila kasi ni Beth, hindi talaga kinaya ang ganoong bagay nun. Para lang maiba. May kinikita naman siya sa itlog, mga alagang baboy at ilang tanim niya sa munting lupang sakop niya. Hindi siya maluho, kaya nakakaipon siya kahit paano.
Tulog pa rin ang lalaki ng silipin niya. Napatingin siya sa katol na nagtataboy ng lamok. Wala namang kaanong insektong naninipsip ng dugo ngunit maigi na rin yon para hindi maging istorbo rito sa pagbabawi ng lakas. Sinindihan niya ang isang Petromax kahit wala pang gaanong epekto iyon sapagkat talo pa ng anag-ag ng namamaalam na araw. Ngunit minabuti na niyang bumuhay ng liwanag dahil may pasyente siya na maaring magmulat ng mata anong oras mula ngayon. Muli siyang bumaba at nagbukas ng isa pang Petromax sa silong kung saan naroroon ang mga bata. Hinanda niya ang mga bihisa ng mga ito. Inigiba na rin ng tubig ang batalan para sa paglilinis nila ng katawan. Kalat na ang dilim ng maulingan nila ang liwanag ng flashlight nila Beth. Napakain na niya ng hapunan ng mga bata. Nang sunduin ng mga ito at ibigay ang ilang supot ng kanyang pinabili. Pangalawang init na nilita ng nilutong goto nang marinig ang mahinang pagtawag ng lalaki. Miss daw. Naalala niyang mula nang napakain niya ito at nadaramahan ni Beth, hindi pa nga pala sila nagpapakilala. Otomatikong humakbang palapit ang mga paa niya. Uy, maigi naman at gising ka na. Bati niya rito na muli sa kanya tinoon ang itimang mga mata. May sinabi ito na hindi narinig ni Lita ng malinaw. Kaya lalo siyang lumapit. Naiihiraw ito. Kaya mo bang tumayo? Sa baba pa ang banyo eh. Pero kung hindi mo kaya, may hinanda akong arenola dito. Anang babae. Kung tutuusin, hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. Ilang buwan niya ring inalagaan ng asawa sa banig ng karamdaman noon. Kaya alam na niya ang maaaring kailangan nito at pag-aasikasong dapat. Nakakadagdag pa nga ng gaan ng loob na gawin niya ang pag-aasikaso rito dahil suot nito ang damit ng dating asawa niya. Madali na lang wag itong pagmasdan sa muka at sa tela itoon ang paningin. Kahangalan bang magpanggap siyang kunwari ay ito si Martin ng ilang segundo o ilang sandali. Hindi naman niya sasabihin o ipaparamdam. Bakit hindi? Ngunit tuwing itutuon ni Lita ang mata sa mukha ng lalaki, napapalis ang mumunting pantasya niya. Agad niyang ilalalayan ito ng magbangon. Nakikita niyang napapawasan na kahit paano ang paghiwi ng muka, ngunit hindi pa rin maitago ang sakit. Awa ng Diyos, natutuyot na ang ilang gasgas at sugat nito sa katawan. Dito na lang. Mahina pa rin itong sabi. Napagtagumpayan naman na maiupo ng lalaki ang katawan sa katre. Lumapat sa sahig ang mga paa nito. Bahagyang yumuko si Lita upang konin sa ilalim ng katre ang arenolang nilinis niya ng umaga. Nilagyan na yon ng tubig at sunrocks upang hindi kaanong mapanghe tuwing bubuksan ng takip. Nang maiangat niya ang takip niyon, ay nagkatitigan sila saglit. Iaangat ko ha, bahala ka na. Kaya mo ba? Tanong pa niya sa tumangong lalaki. Bahagya niyang inilapit ang hawak na arenola, walang takip na. Nang paghiwalayin nito ang mga hita at dahan-dahang hinuwakan ang garter ng suot na panjama, pinaling ni Lita ang muka sa ibang direksyon. Saglit lang, rinig na niya ang mahinang agas ng tubig. Matagal-tagal rin. Marahil naipon sa magdamag at maghapong dumaan. Saglit pa siyang naghintay nang matapos ang naririnig. Bago niya naulingang kumilos ito, nang ibaling niya ang paningin sa mukha nito, dahan-dahan na nitong inaangat ang mga paa sa katre. Nilagay ni Lita ang arenola sa ilalim bago tinakpan. Tinulungan pa niyang iangat ang isang paa. Naglagay siya ng munting lamisita sa tabi ng kinahihigaan nito, kung saan may isang platito ng nilagang saba at paso ng tubig at maliit na botelya ng alkohol. Inabot niya ang botelya at inalok sa lalaking agad naman tumalima. Maging pagkakalat nito ng alkohol sa bawat palad ay dahan-dahan. Na tila pa bawat kilos, may nararamdaman pa ring sakit sa katawan. Nagluto ako ng goto. Kunin ko lang. Uminom ka. Turo niya sa basong malapit lang naman para dito ay abutin. Bago siya naglakad patungo sa munting kusina at banggirahan. Nang bumalik si Lita, nakasandal na sa headboard ng katre ang lalaki. Sa ilaw ng Petromax nakatuon ang paningin nito ngunit agad din binawi
at binaling sa kanya na makita siyang papalapit. Tulad ng pwesto ng nakaraan, umupo siya sa gilid ng kinahihigaan nito at saglit hinalo ang gotong bahagyang umuusok pa. Hinaluan niya iyon ng hinimay ng laman ng manok. Nang makontento sa paghahalo, nagtaas ng paningin si Lita. Muli niyang nahuling nakatitig ito sa kanyang muka. Muling may kailangang naramdaman ng babae, kaya siya tumikim bago nagsalita. Ubusin mo to tapos uminom ka ulit ng gamot para mabilis yung pagaling mo. Aniya habang kumukutsara ng goto at akmang isusubo sa lalaking naghihintay naman. Nakailang tanggap ang lalaki bago inabot ni Lita ang baso na siyang ininuman naman nito. Mitipid ng ngiting sumilay sa labi ni Lita nang maubos nito ang laman ng baso. Bago muling binaling ang mukha sa kanya, naghihintay ng susunod na pagsubo. Sandali pa'y naubos ang laman ng malukong. Tumayo si Lita at may kinuha sa kusina matapos nilagay sa lababo ang pinagkainan ng lalaki. Nang bumalik, isang bote ng malamig na Gatorade na lila ang kulay ng inumin ang dala nito at ilang tableta ng gamot. Muling umupo sa dating pwesto at inabot sa lalaki ang mga tabletang iinumin. Kinuha ng sugatang kamay nito mula sa palad ng dalaga ang mga tableta. Kapwa sila natigilan saglit nang magtaop ang kanilang mga palad. May kung anong init na tumulay sa bawat balat na parehas rin nilang inignora. Ubusin mo yung Gatorade ha. Maganda yan sa'yo, electrolytes din. Tapos, kainin mo yung saba. Mamaya, lalagyan kita ng tubig ulit. Garel na basag ni Lita sa katahimikan. Nang mahawakan ng lalaki ang boteng may kalamigan, kumunot ang noo nito bago dinala sa pisngi ang bote. Dinama ang lamig. Pinanood ni Litang pumikit ang lalaki saglit. Nang magbukas ito ng talukap, ay patay mali siya niyang nilipat sa lamisita ang paningin. Walang kuryente rito pero bumili ako ng konting yelo, nilagay ko sa isang tapayan para kako mababad yung inumin. Sabi kasi mas malinamnam raw yan kapag malamig ng konti. Kunway sabi ng babae. Salamat. Paos nitong wika naman na kinabalik ni Lita ng paningin rito. Wala ka pa rin bang natatandaan kung anong pangalan mo? Tiyak na nag-aalala na yung pamilya mo. Alam mo kasi, may kalayuan yung bayan dito kung saan may kuryente at may telepono. Mas maigi sana kung matawagan sila para ma-check yung sugat mo, tsaka yung mga pinsala mo sa katawan. Anang dalaga pa na sandaling kinuha ang platito at sinipat ang sabang naroroon. Hindi ko pa matandaan eh. Ang alam ko lang, masakit pa rin yung buo kong katawan bawat kilos ko. May dumadagdag na sakit. Tila hirapan nitong sabi na sinusubukang buksan ang takip ng Gatorade. Nagpresenta si Litang buksan iyon. Binigay naman sa kanya matapos nitong malunok ang mga tableta. Inalalayan pa niyang hindi tuluyang matapon ang inumin dahil nangatog pa ang kamay nitong nakahawak sa bote. Ngunit desididong ubusin iyon ng lalaki sa 3 lagukan. Ang nanunuyot na mga labi ay tuluyang nabasa at nagkakulay muli. Magandang senyalis iyon para rito. Mabilis na makakabawi ito pag nagdire-diretso ang kain at pahinga. Sinabi niya sa lalaking papalitan niya ng gasa ang inilagay niyang katsaroon na may betadine. Tumango lang ito. Hinayaan lang siyang gawin ang gusto niya. May ilang bahagyang pag-igik ito at palatak tuwing nadatampian ng bulak ang nililinis na sugat sa likod ng ulo. Ngunit natural lang yon, walang kaso sa babae. Sanay siya sa tili at palahaw ng mga pamangkin kuno tuwing naglilinis siya ng tuhod na nagkakaskas at sugat na natatamo sa paglalaro ng mga ito. Ikaw lang ba mag-isa dito? Muling bulong ng lalaki. Oo, tipid na sagot naman ni Lita. Napatingin ang lalaki sa suot nitong panjama at t-shirt na panlalaki rin. Agad na intindihan ni Lita. Sa dati kong asawa yan. Damit niya bago siya namatay. Hindi ko magawang ipamigay masyado kasing mahalaga sa akin. Hindi maiwasang wika ni Lita na kinalingon sa kanya ng lalaki. Yung mga bata dito? Tanong nito pagkatapos. Iyon yung anak ng kaibigan kong si Beth
Diyan lang sila, nag-iisa nating kapitbahay. Nag-iisa kong kapitbahay. Saglit gumaril muli ang tinig ni Lita. Anong pangalan mo? Muling tanong nito. Saglit natigilan si Lita sa paglalagay ng betadine sa bulak. Natawa siya ng mahina. Hindi pa pala siya nagpapakilala. Lolita, Lita na lang. Tipid niyang sabi bago tinuloy ang ginagawa. Nang matapos ang pagpapalit ng gasa sa sugat nito sa likod ng ulo, saglit pinaling ni Lita ang mata sa lalaki. Mula sa may kalakihang bintanang bukas, binaling naman ito ang mata sa kanya. Pinangalanan kang Adonis ni Beth. Maigi na yun para kahit paano naman may maitawag kami sa'yo. Itama mo na lang kapag naalala mo na yung tunay mong pangalan. Nakangiting sabi ni Lita sa tumangong lalaki. Pumikit ito saglit bago napangiti. Sa unang pagkakataon, nasilaya ni Lita ang maaliwalas nitong muka. Saglit lumitaw ang pantay ng mga ngipin, halatang nililinis ng madalas. Bakit? Hindi maiwasang tanong ni Lita sa nailing na pasyente. Akala ko kasi talaga asawa ko siya. Hindi sa pamimintas pero parang alam ko kaagad na hindi siya yung tipo ng babae na gusto ko. Hindi pa nakadagdag na buntis siya. Parang sumakit nga lalo yung ulo ko noon. Buti na lang joke lang pala. Mahaba nitong sabi na kinatawa ni Lita. Naitakip niya ang isang kamay sa bibig. Muling nanariwa ang naudlot na pagsinga ni Beth sa kwelyo ng blusa nito. Paano'y bahagyang lumobo pa ang sipon na lalong kinatawa niya kahapon. Nang ibaling niya ang mata kay Adonis, nakatingin ito sa kanya. May tipid ng ngiti sa labi ngunit hindi umaabot sa mga mata. Tuwing tinitignan siya nito, pakiwari ba ni Lita, pinag-aaralan nito ang kanya muka. Natigil ang babae sa pagtawa. Maganda sa pandinig ang tawa mo. Salamat. Maraming salamat sa ginawa mo sa pagsagip sa akin. Kung ano man tong nangyari sa akin. Pangako kapag nakarecover na ako, babayaran kita. Anito pa. Maganda yan. Nakakapagsalita ka na ng mahaba-haba. Tanging sagot niya bago niligpit ang mga ginamit. Lumipas pa ang isang oras bago nagpa siya ang lalaking humika muli. Nagawa na naman itong ihika ang sarili ng silipin ni Lita. Tulog na ito. Kinabukasan, nang lumabas ang babae sa silid, nasumpungan niyang gising na si Adonis. Isang tipid ng ngiti ang binigay nito sa kanya sa paraan ng pagkakaupo nito sa katre at pagkuha ng basong may laman ng tubig. Pansin ni Litang hindi na ito gaanong hirap gumalaw. Tingin mo kaya mo nang tumayo. Aalalayan kita para tumungo sa banyo. Anang babae na kinatango naman ito. Nag-init muna siya ng tubig para hindi naman mangatog ito sa lamig. Saglit tinimplahan ang ipapaligong nasa timba bago nilagyan niya ng konting alkohol. Malay ba niya kung napaka-sensitive ng balit nito sa tubig balon. Hindi nga niya ito pinapainom ng tubig na hindi napakuluan. Baka kasi kung nakaligtas man ito sa aksidenteng nangyari, sa diarrhea naman ay hindi. Maingat niya itong ineskortehan pababa ng hagdan. Nang makarating sila sa silong kung nasaan ang banyo, ay saglit itong nilinga ang paligid. Madilim-dilim pa ngunit nagbibigay ng malinaw na tanawin ang 2 Petromax na may sinde. Ang ganda rito. Bulong sa kanya ni Adonis na kinangiti niya. Isang bangko ang nilagay ni Lita sa loob ng banyo upang hindi ito mahirapang maligo. Bagong sabon, toothpaste, toothbrush, bagong bimpo na nilagay niya rin sa bagong tabo. Hinandaan na niya ng tuwalya at damit. Tinanggal na muna nila ang gasa sa buhok nito upang malinisan ng tubig ang sugat. Sa paggabay-gabay na gawa ni Adonis, alam ni Litang kaya na nito kahit paano. Na ipinagpasalamat niya. Parang nakakailang na talaga kung tutulungan pa niya itong maligo. Iyon nga lang na pagpapakain niya rito, tila natutunaw na siya sa paraan nito ng pagtitig. Paano pa kaya kung kukuskusin niya ang buong katawan nito at ito'y nakamata sa bawat kilos niya? Inabangan niyang matapos ito sa paliligo at marahil sa pagbabawas na rin. Alerto siya, lalo na pagbahagyang nananahimik ang tubig sa pagbuhos. Natatakot siyang baka bumulagta ito.
o mawala ng malay sa kabiglaan sa biglang paggalaw. Posible ba yun? Hindi niya alam, ngunit paano kung mangyari? Nang bumukas ang pinto, agad siyang sumalubong. Nakangiti si Adonis. Nahawa siya. Kamusta? Tanong niya upang basagin ang katahimikang tanging mga manok at halinghing lang ni MacGyver ang naririnig. Medyo mahapdi yung sugat ko sa ulo pero yung likod ko makirot pa pero kaya na. Ayos na rin. Nakapagbawas ako. Yung mainit-init na tubig masarap sa balat. Maraming salamat. Anito pa na kinatango ni Lita. Almusal? Tanong nito sa lalaki. Nang aalalayan niya ito paakyat sa hagdan, ay nagsalita ito. Kahit may kalayuan, hindi maiwasan ni Litang mapubuntong hininga. Nang malanghap ang bibig nito, sumasabay pa ang samyo ng sabon na ginamit sa katawan. Pwede bang dito tayo kumain? Abangan natin yung sikat ng araw. Hiling nito. Nakinangiti naman ng babae.